Magandang araw mga kaibigan. Ah, Mayroon pa tayong available stock ng dark chocolate. Kaya pwede pa kayong mag-order sa number na ito. 0916-9000-997. So limited lang po ang stock kaya first come first serve. Hindi po ako nagnenegosyo ng dark chocolate. Umiinom lang ako araw-araw dahil napaka-sustansya, napakasarap, ah, napakaganda ang epekto sa aking kalusugan. Gusto ko lang din matulungan ang mga farmers ng Bukidnon na nagtatanim ng kakao para maibenta ang kanilang mga produkto. Okay, medyo good news ang pag-usapan natin ngayon. Merong post ni Attorney Harry Roque 36 minutes ago. Basahin ko, sabi niya, "This was worth the wait. Wala nang jurisdiction ang ICC." Medyo sa pag-aapura siguro ni Attorney Rocky na papalayain sana. Papalayain na SU Tatay Digong. Soon siguro ito. Papalayain na soon si Tatay Digong. Tapos may inatat siya na document tungkol sa ICC. Basahin ko mamaya. Tapos, ang dami nang nag-comment. So, yeah, hey, thank you Lord. Napaka-good news naman. Yan. Thank you Lord. Basta ang daming nag-alhamdulillah. Thank you, thank you. Mr. President, you are always in our prayers in the mighty name of Jesus. Tingnan ko yung people who reacted. 3,100 people who reacted, 1,800 nag-love, 933 nag-like, basta maraming natuwa. Okay, so binasa ko yung document, mahabang isinubmit itong document na inattach ni Attorney Roque, isinubmit ng mga abogado ni Tatay Digong, ni Attorney Kaufman at Professor Dobbs Jacobs. Napakagandang pagkagawa na ang I don't know kung tama itong parang jurisdictional argument ba ang tawag dito sa isinubmit, na sinasabi na walang jurisdiction ang ICC sa Pilipinas. Kaya dapat i-release na ng ICC si Tatay Digong. So, magbasa lang ako sa few, dito na sa last, conclusion and relief. So, basahin ko. The liberty of the individual is at stake, and the present prosecutor should not be fighting tooth and nail to perpetuate or defend an erroneous decision taken by his predecessor. Indeed, the defense is informed that neither the former or current prosecutor sought input from any of their special advisors on the issues pertinent to the current debate. Moreover, as can now be revealed, no less, pakinggan nyo ginamit nila si President Marcos Jr. as reference. No less than the incumbent President of the Philippines, Ferdinand Marcos Jr., has implied accepted for jurisdictional reasons that former President Duterte should not be tried at the International Criminal Court. In an exchange of letters, President Marcos even gave a written undertaking to the effect that his government would not assist the ICC in any way, shape, or form. In light of the aforementioned, the defense reiterates
that the preconditions for the exercise of jurisdiction under Article 12 in the situation of the Philippines were not met at the time of the pre-trial chamber authorized the opening of an investigation on 15 September 2021. The Republic of the Philippines was no longer a state party to the Rome Statute at that critical point in time. As a consequence, all procedural steps taken in the situation and subsequently in the case against Mr. Rodrigo Roa Duterte lacks legal foundation and should be nullified forthwith. The defense requests the pre-trial chamber find that there is no legal basis for the continuation of the proceedings against Mr. Rodrigo Roa Duterte and to order his immediate and unconditional release. Firmado, Nicholas Kaufman, Counsel for Mr. Rodrigo Duterte, Professor Dr. Dove Jacobs, Associate Counsel for Mr. Rodrigo Roa Duterte. Yan po ang document. Mahabang document. Binasa ko, maganda ang pagkagawa. Isinabmit na ng defense team ni PRRD doon sa pre-trial chamber. To me, this is good news. Ako, naniniwala ako na magagaling ang mga judges ng ICC. Very concerned sila sa rule of law dito. Yung liberty of an individual. My humble opinion, malaki ang chances, malaki ang pag-asa natin na papaboran ng mga pre-trial judges itong jurisdictional argument na ito na isinabmit ng defense team. Kaya, let's continue to pray, Hindi pa ito 100% na makakalabas si Tatay Digong. Kalang malaking pag-asa na. Na baka, kasi very optimistic si Attorney Kaufman na hindi na aabutin yung trial. Alam ba yung trial? September 23? Hindi na aabutin yun. Ito na. Pag-aksyonan ito, mabasa ng mga judges at aprobahan nila bago yung September 23 na hearing, baka makalabas na po ang ating minamahal na Tatay Digong. Let's continue to pray. Okay? So, salamat sa inyong pagsubaybay sa ating channel at nakakatulong kayo ng malaki sa Tribong Talandig. Ang sweldo po natin ay ginagamit natin pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng yero at pako para ma-repair ang sira-sirang bahay ng Tribong Talandig. Kaya panoorin nyo ang video na ito. Ang hero nga ihatag din sa sitio Paganan. Dino pa. Yan ba na lain pa. Kidel! Apat pa to sa Kidel! Ano to katagtaon? Kilo na sige. Sunod. Kidel! Kinil yan! Kinil. Ya pun yuda. Kinil mo tequila. Kinil. Pero na minta tulog. Pero wala si mo. Pero wala. Salamat! Pero wala si mo. Wala!
Salamat sponsor ta sin Egid. Salamat sa kayo. Gatag. Kahit tingin mga pare ko pa rin sir. Pare sa kanay lang. Pare ka man sa palit yung Jose. Karon mo na ni ang atop sa natagaan na Mugero og dagko na kayo og buslot. Kay among abo, Tulot na kayo. salamat sa Ginoo. Karon ate kuyaon sa inyong maistorya sa nahatag sa inyo nga yero. Unang-una nagpasalamat mi sa Ginoo nga natabangan mi ani og sa nag-sponsor nga hinaut unta nga magpadayon ang ilang tabang alang kanamong mga kabos. Oo. Salamat. Ikaw ya. Hindi na siya kabalo. Sige, salamat.